Sa mga nakaraang eleksyon, kapansin-pansin ang kampihan ng mga rehiyon para maipanalo ang kanilang kababayang kandidato. Ano nga ba ang sinasabi nito tungkol sa ating kultura at sa paraan natin ng pagpili ng ating mga lider? Si Tina Panganiban Perez on assignment. Isa sa pinakamalaking lungsod sa Metro Manila, tahanan ng pinakapipitagang universidad sa bansa at hindi rin padadaig sa masasarap na kainan. Quezon City is the place to be. Sa dami raw ng oportunidad sa trabaho sa Quezon City, maraming galing probinsya ang nakikipagsapalaran dito. Bicolano, Ilocano, Mindawanon, saang rehiyon man galing, narito. Katunayan, marami sa malalaking grupong galing probinsya, dito nagtipon. Wala man daw sila ngayon sa kanilang rehiyon, bakas pa rin sa kanila ang dugong probinsyano, lalo na sa pagpili ng kandidato. Sa eleksyon, ito yung panahon na talagang napaka-partisan, bawat isa, pati nga sa loob ng pamilya, nagkakahati-hati dahil mayroong kinakampihan. Tila may kauna-unahan na nga tayong Pangulong manggagaling sa Mindanao at wala na nga sigurong mas natutuwa pa kundi ang kanyang mga kababayan. Para sa grupo ni Almacer, malaking tulong para sa kanila ang pagkakahalal sa isang Pangulong mula sa Mindanao. Maaring isa yan sa factor na kinukonsider namin sapagkat ang Mindanao ay unrepresented pagdating sa central government. Panahon naman upang ma-improve ang kabuhayan ng Mindanao, ma-improve ang kalagayan at ang livelihood ng mga tao sa Mindanao. Sa atin, napakalakas pa rin ng regionalism kasi napaka-uneven ng ating kalagayan. Talagang i-admit natin may mga rehiyon na napapabayaan. Kilalang nagsusulong ng federalismo si Duterte. Pag nagkataon, bubuwagin ito ang sentralisadong uri ng pamamahala. Ilan sa pinakamahihirap na probinsya sa bansa ang nasa Mindanao. Federalismo na nga kaya ang magiging solusyon sa matagal ng problema? Sang-ayon ako in principle, dapat magkaroon ng mas maraming kakayahan at resources yung mga probinsya para magbigay ng serbisyo sa kanilang mamamayan. Pero dapat sana handa rin sila. Kung hindi pa sila handa tapos maging federalismo, baka lalong lumala yung mga problema ng kahirapan. Tila naging labanan naman ang boto sa pagitan ng mga Bicolano at Ilocano ang karera sa pagka-vice-presidente. 4 na kandidato ang may dugong Bicolano. Kung grupo ng mga kabataang Bicolanong ito ang tatanungin, yun yung unang mapapansin kung kababayan ba or hindi. Pero kinoconsider pa rin yung lahat ng mga platforms and everything, lalo na sa aming youth. Sa nakaraan, ang mga Bicolano, ang binoboto ay kapwa rin Bicolano, anuman ang kanilang political parties. Ang problema dito sa eleksyon ngayon, yung iba't ibang mga kandidato, puro Bicolano. Kaya nagkahati-hati rin sila. Agbyag tayo ng Ilocano! Kung si Atty. Oliver Lozano na proud Ilocano at kilalang Marcos loyalist naman daw ang tatanungin, sigurado raw ang solid North at Ilocano vote, lalo na kung isang Marcos ang kumakandidato. Hindi rin masabi na solid o merong black voting ng mga Ilocanos. Pero pagdating sa Marcos, solid ang boto ng mga Ilocanos. Ngayong tapos na ang eleksyon, anumang rehiyon ang iyong pinagmulan, ang mahalaga, isinagawa mo ang iyong tungkulin at karapatan na magluklok ng mamumuno sa iisa nating bayan. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang aking assignment.